The organizers of the upcoming rally on November 16 to 18 held a press conference this morning. And for details, we have News 5 correspondent Camille Samonte on the line. Camille, clarify lang po natin, parehong organizers ito dun sa rally ng INC. Lord, magkakaibang grupo kasi yung lalahok nga dito sa 3 araw na rally. Itong na-cover natin kanina, yung press conference ng grupo ng United People's Initiative. So itong grupo na ito ay binubuo ng civic groups at may ilang religious organization din sila na kasama rito at ilang retiradong mga militar na mga officials. At ang paglilinaw nga nila ay sabi ni retired General Virgilio Garcia, Legal Counsel at Senior Advisor ng UPI, consultative rally yung gagawin ng kanilang grupo. Gusto lang daw nila na ipanawagan na mapanagot yung mga sangkot nga sa katiwalian, particular dyan sa flood control scandal. Napansin daw kasi nila na mga nakakasuhan ay maliliit lang na tao at yung mga naghahayag ng kanilang nalalaman at hindi naman nasasama dun sa mga nakakasuhan yung ilang mga legislator. Pinabaloanan din ni Garcia na hindi sila nag-iipita sa mga tao para pataubin ang gobyerno o mag-incite ng sedition dahil wala raw silang intensyon na lumabag sa saligang batas. Hindi rin daw sila nananawagan na mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Natanong din natin, Lord, kung bakit kailangan 3 araw itong rally na isasagawa nila. Ang sabi naman ni UPI spokesperson Attorney Melchor Magdamo, marami kasing nananawagan na magsagawa ng kilos protesta at yung ilan daw na gusto nga lumahok nga dito sa rally ay manggagaling pa sa probinsya. Kaya naman, hihintayin daw nila na makasama nga ito sa kanilang 3 araw na rally. Kaya kumbaga parang on the first day, yung mga siguro yung mga nasa Metro Manila, yung kayang mag-participate, they will go, and then on the second and third day, they will wait yung doon sa mga manggagaling daw doon sa probinsya. Wala pa silang estimate so far kung ilan yung tao na sasama dito sa kanilang rally. Ang venue nila kasi, Lord, ito yung sa may malapit sa People's Power Monument, At pero doon sa permit na ibinigay sa kanila ay kumbaga parang nasa 300,000 yung pwedeng lumahok doon sa venue na binigay sa kanila ng QCLGU. Lord? Sa People Power Monument para sa grupong ito, samantalang sa INC Plus ay nasa Quirino Grandstand naman sa Luneta. Go. Camille, nasa 300,000 yung possible o kayang pwedeng pumunta doon. But they also talk about the security plans that they have prepared kasi syempre we want to make sure that everybody is safe. Denise, when it comes to the security, tiniyak na ng Philippine National Police na higit 16,000 yung ipapakalat sa Metro Manila. So para yan, dun sa rally nga ng INC sa Maynila, maging covered din itong grupo ng UPI dito sa People's Power Monument. Kasi nga dahil 3 araw ito, talagang nag-mobilize itong PNP mula sa NCRPO at yung mga regional counterparts nila ay ide-deploy yan sa iba't ibang lugar kung saan nga inaasahan yung mga grupo na mag-rally. Makikipagtulungan din ang PNP sa MMDA para nga maibsan din yung posibleng pagbigat ng trapiko dahil sa kilos protesta. So most likely expect natin yan by Monday and Tuesday kasi may mga pasok pa rin naman sa gobyerno at opisina. But ang pero ang Maynila, nagsabi na si Manila Mayor Isko Moreno na isususpende yung klase. Denise? Okay, so Camille, may binanggit ka kanina na may mga retired military personnel dyan sa UPI na grupo, may idea ka kung ang mga pangalang ito ay konektado doon sa mga military officers din na noong September 21 ay nagparamdam din dyan na malapit-lapit sa may krame? Oo. Lord, kasama dito sa ilang mga retiradong military si retired General Romeo Poquizano, although hindi kasi siya humarap kanina sa press conference. Matatandaan natin, isa siya doon sa sinampahan na di umano ng inciting to sedition. So yan ang
patuloy pa rin nga natin na kinukumpirma. Natanong din natin si Retired General Garcia kung may bilang ba sila ng mga retiradong military officials and personnel na lalahok dito sa rally, pero hindi siya makapagbigay ng number. But he would always reiterate nga na wala sila talagang destabilization plan denying dun sa mga agam-agam nga ng gobyerno. In fact, nakipag-meeting daw sila kay General Browner para nga ihayag na ito yung plano nila and there's no intention na lumabag sa batas, Lord. Alright. Thank you. Sa iyong ulat, maraming salamat ang ating News 5 correspondent Camille Samonte. Thank you, Camille.